Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa tatlong indibidwal na may kakayahang pigilan ang misteryosong organisasyon na sumasamba sa demonyo na naghahasik ng kasamaan. Ang pelikulang ito ay ang South Korean action horror film na ipinalabas 2025 na pinamagatang Holy Night: Demon Hunter. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa simula ng palabas, ang nurse-psychiatrist na si Jungwon isinalaysay ang kakaibang nangyayari sa kapatid na si Yoon-so, na nagmula lang sa panic disorder at stress ngunit nang suriin ng kapatid bigla na lang may kung anong nangyari na hindi pangkaraniwan sa dalaga. Samantala, ang Holy Night ay isang unit na binuo ng tatlong indibidwal na si Sharon, mabangis na exorcista, si Kim isang dokumentarista sa grupo at ang kanilang leader na si Bao na may lakas higit pa sa normal na tao. Isang kliyente ang lumapit sa kanila para humingi ng tulong sa nawawala nitong anak, dahil tatlong pulis na ang naghanap pero napatay ang dalawa at malubha ngayon ang isa. Humingi ng tulong ang kaibigang detective sa kanila dahil hindi pangkaraniwan ang pagkawala at nakahanda din magbayad ng malaki para mahanap ang anak, ngunit ang ipinag-alala ng detective marami na ang namatay na tao dahil doon. Agad umalis ang tatlo para simulan ang kanilang trabaho sa kabila ng napapabalit ang isang misteryosong grupo na sumasamba sa demonyo ang may sangkot sa mga pagpatay na hindi kayang sugpuin ng otoridad. Walang ibang naisip ang pari na si Father Marco kundi ang tanging makakatalo lang sa kanila ay si Bao. Dumating na ang mga ito sa lugar na kanilang pakay para maghanap. Natagpuan nila doon ang kulto na kasalukuyang may isinasagawa sa dalaga na kanilang hinahanap. Nakasagupan ni Bao ang grupo na mayroon ding kakaibang lakas na nanggagaling sa masama, pero mas malakas ang kakayahan niya habang tinatanggal ni Sharon ang demonyo na pumasok sa katawan ng dalaga sa pamamagitan ng kanyang kakayahang magpataboy ng masama. Makikita sa mga miyembro ng kulto na mayroon silang tato sa likurang bahagi ng kanilang tenga. Sa kabila ng lahat nagtagumpay ulit ang tatlo sa kanilang misyon na labanan ang mga demonyo. Sa ospital, si Jungwon isang magaling na doktor na marami ng nagamot na pasyente na may problema sa pag-iisip, ngunit wala siyang magagawa para sa kapatid magmula nang mawala ito sa sarili, kaya sinubukan na niyang pag-aralan ang eksorsismo at nakita ang Holy Night na si Bao. Pangarap ni Bao na makapagpatayo ng Catholic orphanage mula sa kinikita nila. Sa mga nakuhang record na kilala nila ang pinagsisilbihan ng organisasyon na kanang kamay ni Lucifer, pero hindi pa nila alam kung sino ang arsebispo na namumuno sa kulto. Sa opisina ng Holy Night dumating si Jungwon upang humingi ng tulong para sa kalagayan ng kapatid. Nang malaman na si Father Marco ang nagrekomenda sa kanya tumanggi si Bao dahil may galit siya sa pari mula sa kanilang nakaraan. Sa kabila ng pag-aalok ng doktora ng malaking pera talagang ayaw pumayag ng Demon Hunter. Nakiusap na lang si Jungwon na tingnan ang recorded video ng kapatid bago umalis. Dating masayahin si Yoon-so bago pa nangyari ang lahat na ngayon ay alaala na lang, nakita ng doktora na bigla itong nawala sa kanyang silid at nang tingnan naroon ito sa kanyang likuran, paglingon walang tao at ang nakakagulat bumalik ito ulit sa kama. Si Father Marco ay isa din doktor sa ospital sa kapareho nitong pinapasukan, at hinikayat si Jungwon na lumapit na sa Holy Night. Samantala, si Kim sinusubukang kausapin si Bao para panuurin ang video dahil nag-alala siyang baka seryoso ang sitwasyon dahil ang pari na mismo ang nagrekomenda. Tumanggi pa din ito dahil ayaw niya nang makipag-ugnayan kay Father Marco. Pero dumating doon ang pari para makausap si Bao na 10 taon nang huling nagkita ang dalawa. Nakiusap ang pari na tulungan ang doktora sa problema pero talagang matigas ang puso ni Bao dahil sa karanasan niya noon, na madaming namatay na inosenteng bata dahil sa inalagaan ng pari na si Joseph na naging kulto na hindi rin matanggap ng pari. Pinagsisihan man ang nangyari ngunit hindi ito kayang tanggapin ni Bao. 7 taon ang nakakaraan iniligtas ni Bao si Sharon at Kim mula sa demonyo. Wala nang kinakatakutan ng mga ito kaya nagplano ang dalawa na tulungan ang doktora. Sinimulan nila sa panunood ng video footage na ibinigay ng doktor sa kanila kung saan nakikitang hindi pangkaraniwan ang kilos ng dalaga. Nagbago din ang isip ni Bao at naging interesado na siya sa kaso ng kapatid ng doktora. May napansin naman si Kim mula sa bahay na nilipatan ng magkapatid. Nakita nilang may tato na kahalintulad sa kulto ang mga taong tumulong sa kanila na hinihinala niyang may ugnayan kay Joseph. Si Bao at Joseph lumaki sa iisang bahayampunan at magkapatid na ang turingan ng dalawa,
piniling maging pari ni Joseph habang ginamit naman ni Bao ang lakas niya para kumita ng pera sa underground. Ngunit isang araw tinawag ni Joseph ang demonyo na pumatay sa lahat ng bata sa bahay ampunan kasama ang sister na itinuring na nilang bago siya mawala. Himalang nabuhay si Bao pero nilamon siya ng pagsisisi nang hindi nailigtas ang mga taong malalapit sa kanya. Magmula noon sinimulan niyang hanapin si Joseph at pumatay ng mga demonyo. Sa ospital tumawag si Bao sa doktora para makausap ng personal. Nakahanda na silang tumulong sa kapatid niya at nagbabala na mapanganib ang ritual na maglalagay sa alanganin ng kanilang buhay. Wala nang ibang paraan para mailigtas ang kapatid kaya pumayag na ito. Sinimulan nila sa pag-aaral sa mga kuhang video at nalaman ni Sharon na nagawa ng manatili ng demonyo sa katawan ni Yunso. Ipinakita nila ang mga tao sa video na sila ang nagdala na tinatawag nilang tagasunod ng demonyo. Madalas nagpapanggap na mababait na kapitbahay ang mga ito para sa layuning maghasik ng kasamaan. Sinuri ng tatlo ang dalaga ng personal sa kanyang silid. Ilang katanungan ang isinagawa ni Sharon para malaman kung may nakakausap itong iba pero ayaw magsalita ni Yunso. Ginamit na ni Sharon ang kakayahan niya para alamin kung sino ang sumapi sa dalaga, ngunit tinitigan lang siya ng masama at pinagtatawanan na parang wala sa sarili. Bigla na lang itong lumutang sa harapan nila na ipinag-alala ng doktora, pero hindi niya ito pwedeng hawakan dahil masisira ang ritual habang patuloy na pinapaalis ni Sharon ang masamang espiritu ngunit masyado itong malakas na nagawang mapatalsak ang lahat. Pagbalik ng ilaw bigla na lang itong nawala, nakita nila sa CCTV na naglalakad ito ngunit bigla na lang lumitaw sa lahat ng monitor at nalaman ni Sharon na balak itong tumakas. Agad nilang sinundan ngunit pinakawalan ang lahat ng mga pasyente upang guluhin sila. Pinigilan sila ni Bao pero nakalabas na ang dalaga sa ospital at napadpad sa gitna ng syudad. Inabutan siya roon ng kapatid na sobrang nag-alala, biglang nagpaawa si Yunso kaya napilitan si Jungwon na tumawid sa kabila ng panganib pero ang totoo gusto lang siyang masagasaan ng demonyo buti na lang hindi ito nagtagumpay. Biglang nawala ng ilaw sa buong lugar at isang truck ang patungo sa kanila. Isang sasakyan ang bumangga kung saan si Bao ang nakasakay para iligtas ang magkapatid pero ang problema hindi matukoy ni Sharon ang demonyo at kailangan na itong dalhin kung saan nagsimula. Ibinalik nila ang dalaga sa kanilang tirahan dahil pag sa ospital maaaring madamay din ang ibang pasyente. Sinuri ng tatlo ang buong bahay para na din sa kaligtasan ng lahat. Doon nila isasagawa ang eksorsismo upang tuluyan ng mapaalis ang demonyo sa katawan ni Yunso. Nakaramdam si Bao ng awa sa dalaga kaya nangako itong gagawin niya ang lahat para tulungan siya. May 6 na stage ang eksorsismo. Pag naabot ang lahat ng stage sasabihin na ng demonyo ang kanyang pangalan at doon na nila ito mapapalabas. Kailangan lang sumunod ng doktora sa lahat ng utos dahil kung hindi maaaring malagay sa panganib ang buhay ng kapatid. Sinimulan na ni Sharon ang unang stage sa pagkilala at gaya ng inaasahan ayaw itong umamin. Sumunod na stage ay ang panlilinlang ng demonyo kung saan ginamit niya ang doktora para kaawaan ang kapatid. Sinubukan ni Sharon na makita ang tunay niyang anyo subalit binasag lang ang salamin na ang ibig sabihin sobrang lakas nito. Paulit-ulit na sinabi ng dalaga na siya ang naunang nilalang bago pa man magkaroon ng lahat. Nang biglang nagdilim ang kapaligiran, may naramdamang kakaiba si Sharon kaya sinuri ni Bao ang labas ng silid at napansin niya ang bahagi ng pader. Binasag niya ito at natagpuan sa loob na nagtatago ang isang tagasunod ng kulto. Ngunit nang pabalik na siya lumitaw ang mas marami pang tagasunod, nakaharap ni Bao ang mga ito habang pilit namang pinapaalis ni Sharon ang demonyo pero talagang masyado itong malakas buti na lang mayroon silang harang. Sa labas isa-isang pinabagsak ni Bao ang mga tagasunod gamit ang kanyang lakas, pero may polvo na isinuboy sa kanya dahilan ng nakatakas ang isa buti na lang hindi nito nabuksan ang pintuan at napigilan siya ng Demon Hunter. Sa pagpatuloy ng eksorsismo maging ang doktora sinapian na din ang demonyo, buti na lang natanggal agad ito ni Sharon at naibalik sa normal ngunit hinala ng exorcist may kung ano pa sa loob ng bahay dahil masyado pa din itong malakas. Sinuri nila at may naramdaman si Sharon sa mga pader. Nang buksan nakita nila na isinumpa pala ang buong bahay kaya nahihirapan silang alisin ang demonyo. Inalis ni Sharon ang mga simbolo kung saan nagsisigaw si Yunso sa kwarto. May naramdaman daw itong may umalis sa katawan niya pero nang suriin nagpapanggap na naman ang demonyo para makawala at nagbanta na papatayin ang dalaga. Ginamit din ng demonyo ang nakaraan ni Bao upang kontrolin siya dahilan ng atakehin niya si Sharon, pero napigilan nila ito kung saan nililinlang lang siya ng demonyo.
Gumamit si Sharon ng sandata para saktan ang demonyo at magsalita, pero sinabi nitong sa kapatid niya nang galing ang kanyang kapangyarihan at dapat itong kumampi sa kanya. Pinasok ng demonyo ang isip ni Sharon para kumbansihin siya kumampi pero hindi ito nagpatinag. Patuloy niyang pinapaalis ang demonyo sa katawan ni Yunso ngunit nakaramdam ng awa si Jungwon dahilan ng nasira ang inilagay nila sa palibot. Doon na nakawala ang demonyo at biglang naglaho sa kanilang harapan na kontrolado na ang dalaga. Hinanap nila ito sa loob ng bahay pero si Sharon hinihikayat pa din ng demonyo sa isip na kumampi sa kanya. Si Jungwon naman sinusubukan ding linlangan ng demonyo para masaktan pero dumating si Bawo at nailigtas ito sa kapahamakan. Nang alamin kung mayroon pang kwarto roon na hindi nila alam, naalala ni Jungwon ang sabi ng dating may-ari ng bahay na mayroon sa likod na tinambakan ng mga gamit. Agad itong pinuntahan ni Bawo habang hinahanap nila si Yunso na hanggang ngayon nawawala. Nakita nila ito sa itaas ng kisame at biglang inatake si Sharon. May nakita namang daan si Bawo pababa. Nang puntahan hindi nito inaasahang matagpuan niya sa loob ang grupo ng kulto na nagsasagawa ng demonstrasyon dahilan ng masyadong malakas ang demonyo. Napalaban siya sa mga ito pero wala silang panama sa kanyang lakas kahit na pinagtutulungan. Subalit sinabuyan na naman siya ng polvo kaya nang hina na naman ito at nakatakas ang isa sa tagasunod na inutusan para patayin si Sharon. Sinubukan ng grupong tapusin si Bawo pero mabilis lang itong nakabawi ng lakas, ngunit nadali siya ng pinuno ng grupo na ikinasugat nito. Biglang nagbago ang mata ni Bawo kung saan nagkaroon ito ng lakas na hindi pangkaraniwan at napabagsak ang lahat. Sa loob dumating ang tagasunod na balak tapusin si Sharon. Sinubukan siyang pigilan ni Kim pero hindi niya ito kinaya dahil wala siyang kakayahan sa pakipaglaban. Buti na lang nakabalik agad si Bawo at napigilan ito sa tangka sa kasama. Bumalik ulit doon ang demonyo at nagpakita kay Sharon sa panaginip. Nalaman na ngayon ng exorcist kung sino talaga ito na ang tinatawag na Diyos ng kamatayan na pumapatay ng mga bata. Pinalabas na ni Sharon ang huling alas niyang kapangyarihan para talunin ang demonyo na sinusubukan pa ding lumalaban, pero nagawa niya din itong matalo subalit gumawa ng portal ang demonyo na balak kunin ang katawan ni Yunso. Gustuhin mang lumapit ni Bawo may humaharang sa kanyang kapangyarihan, nagtulungan ang doktora at si Kim upang pigilan na makuha si Yunso ngunit hindi nila kinaya buti nakuha ni Bawo ang tali. Inilabas na din ni Sharon ang buong lakas niya para palayasin ang demonyo ngunit lumabas ang Diyos ng kamatayan sa portal. Biglang nagbagong anyo si Bawo kung saan buong lakas din niyang napigilan ang demonyo pabalik sa loob at naglaho. Matapos ang lahat bumalik na sa normal si Yunso. Tahimik na din ulit ang bahay ng magkapatid habang napatayo na ni Bawo ang pangarap niyang bahay ampunan, at nagpatuloy sa kanilang gawain bilang Demon Hunter. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!